Mahalaga para kay Ronel Pido ng General Trias Cavite ang kanyang kalusugan. Bilang padre de pamilya kasi, malaki ang ginagampanan niyang responsibilidad. Kaya kahit abala sa trabaho, sinisikap niyang alagaan ang kanyang pangangatawan. Paglalaro ng basketball ang pinakapaborito niyang ehersisyo. Pero isang araw, napansin niyang madalas siyang sipunin. Akala niya, karaniwang sipon lamang ito pero may naramdaman siyang kakaiba. Nung dati akala ko yung sipon is parang normal lang kasi usually yun lang naman talaga yung mga ano. Tapos lately naramdaman ko na parang sumasakit na yung ulo ko. Tapos parang kakaiba na nagtaka ngayon ako kaya nag-decide ako magpa-check kay doktor nga. Tapos parang nahihirapan din akong huminga. Madali akong mapagod. Parang ganun. Hindi ko naman kasi nababasketball ako. Hindi ko naman nararanasan yung ganun na madaling mapagod. Kakaiba nga kaya nag-decide talaga magpa-check up talaga sa doktor. Sabi ko, kakaiba na ito. Pabalik-balik ang kanyang sipon. Umaatake, gumagaling. Pero may isang bagay daw na nakapagtataka para kay Ronel. Tapos sabi ko, bakit ganon na feeling ko wala na akong sipon. Yung maganda pa rin, pero may bara pa rin sa loob na ganon. May nakabara siya. Nararamdaman ko na, pero wala akong sipon, wala akong nilalabas, wala akong may singa, pero sa loob parang barado talaga siya. Apektado na rin ito ang kanyang pagtulog. Yung hindi ako makatulog sa gabi na parang hinahabol ko yung paghinga ko. Tapos nasabayan na rin siguro ng acid reflux, sabi ni Doc na mayroon din daw ako, pero usually hindi ganun daw kagrabe. Kaya lang sabi niya siguro kung napupuno na daw yung ng plema yung sa loob, bumababa daw sa likod nung may sinasabi siya eh. Para yun daw nagtitigil na inuubo na ako na parang tuloy-tuloy. Naapektuhan na rin pati ang kanyang trabaho. Maya't maya, naiirita raw siya sa barado niyang ilong. Nangangamba rin daw minsan si Ronel na baka mahawa ng sipon ang kanyang mga anak. Kaya minsan, sa sala na lamang siya natutulog at nagsusuot din daw siya ng face mask. Maraming posibleng sanhi ng nasal congestion o yung pamamaga ng nasal passages. Most commonly, it could be from infection, okay? Just like your common colds or flu due to viral infection. It could be from allergies, no? Allergies from house dust mites, pollens, no? And some other triggering factors. It could be from environmental, from let's say tobacco smoke, yung mga strong odor, no? Or it could be from structural issues or anatomical problem, yung mga merong nasal septal deviation or tabingi yung naghahati sa ilong. So, pwede rin kung may mga bukol or nasal polyp, yung inverted papilloma, or any bukol or any tumor that could be benign or malignant. Nang magpatingin sa doktor, nalaman ni Ronel na meron siyang chronic rhinosinusitis. Usually, sinusitis is preceded by rhinitis, no? Ang rhinitis is pamamaga sa loob ng ilong or the nasal passage. Yung sinusitis is inflammation or pamamaga ng sinuses. So, these are two different things pero usually magkasama sila. And then kapag tinawag na chronic at saka acute, ano talaga yung pagkakaiba nilang dalawa? When you say chronic, ito yung tumatagal siya, no, ng more than 12 weeks or more than 3 months, no? Acute is a sudden onset, no? Usually less than a week. Nagkakaroon ng pagbabara or nasal congestion. Ang sinuses ay mga cavity o puwang na matatagpuan sa bungo at sa mukha. Ang mga puwang na ito ay tinatakpan ng mucous membranes at konektado sa nasal cavity. Mayroong 4 na pares ng sinuses, ang frontal, ethmoid, sphenoid, at maxillary sinuses. Mahalaga ang papel ng ating sinuses sa ating paghinga. Pinapanatili nitong warm at humid ang hanging ating nilalanghap bago ito umabot sa baga. Nagsisilbi rin itong parang unan na pumoprotekta sa ating mga bungo. Ang mga mucous membranes naman sa ating sinuses ay tumutulong para panatilihing basa ang ating nasal passages. Sinasala nito ang mga alikabok at iba pang mga particles, pati na mga pathogens o mga organismong nagdadala ng sakit. Kapag may sinusitis ang isang tao, namamaga ang kanyang sinuses dahil sa impeksyon. Sinamahan namin si Ronel na magpatingin sa isang espesyalista.
Sumailalim siya sa endoscopy kung saan isang instrumento na mayroong maliit na kamera ang ipinapasok sa katawan. Dito, napag-alaman namin na mayroon din siyang nasal polyps o mga bukol sa kanyang nasal passages. So this is rigid nasal endoscopy. Rigid basically, this is a rigid scope. Flexible yung isa, yung malambot. No? So this one, we're going to enter. Yuko ng konti, sir. Okay. Basically, this is the nasal polyp. Okay? It's a polypoid mass. Actually, it's a benign growth. Para siyang ubas na nakahubad. No? So, it's attached. Hindi pa lubusang malinaw kung ano talaga ang sanhi ng pagkakaroon ng nasal polyps. Pero madalas, maiuugnay ito sa pagkakaroon din ng allergic rhinitis at rhinosinusitis. Yung polyp kasi, the root cause is still not that understood, okay? Pero ang polyp, it's a benign growth, no, sa loob ng ilong, no, usually sa loob ng ilong, and usually caused by frequent attacks of your allergic rhinitis or frequent attack of your rhinosinusitis. Nagkakaroon minsan na sa lining sa loob ng ilong, no, nagkakaroon ng pamamaga. Sometimes it may lead to polyp. Although there are a lot of theories when it comes to polyp, but still the root cause of polyp is still not that understood. Minsan, nadadaan pa sa gamot ang mga nasal polyps. Pero dahil malaki ang isa sa dalawang bukol sa loob ng ilong ni Ronel, kinakailangan na itong operahan. Medyo kinabahan po ako, syempre, pagka narinig mo kasi yung words na operation, parang di ba, parang kakaiba yun, syempre. May kaba, pero mukhang kaya naman, kaya. Tsaka ano naman yung, sabi ni Doc naman, healthy, habang ano ka pa, bata pa, kaya ng katawan mo, healthy ka naman, patanggal mo na kasi mahirap na pagka nagkaedad ka na.